Gusto mo bang matutunan kung paano gamitin ang credit card ng tama? Kung ayaw mong malubog sa utang at gusto mong maging smart spender, nasa tamang lugar ka. At sa video na ito, bibigyan kita ng mga life hacks para masulit ang credit card nang walang sakit sa ulo. Kaya wag na tayong magpatumpik-tumpik pa. Let's dive in. Unang tip, alamin ang limit mo. Ang credit card ay parang best friend na laging nandyan para tulungan ka, pero kung hindi mo siya kontrolado, baka siya pa ang maging dahilan ng gulo. Huwag gamitin ang buong credit limit. Iwasan ang mindset na may 50,000 credit limit ako, so pwede kong gamitin lahat yun. Aim to use only 30% ng limit mo para hindi ka ma-overwhelm sa pagbabayad. Pangalawa, pay on time all the time. Huwag na huwag kang magpapalate sa pagbabayad. Isipin mo, kapag na-late ka, may dagdag na interest at penalty fee. Ang late fee ay parang ninja, hindi mo namamalayan. Pero malaki na pala ang nawala sa'yo. Kaya mag-set ng alarm or calendar reminder para sa due date mo. Pangatlo, don't fall for minimum payments. Alam nyo ba ang minimum payment trap? Akala mo, okay na, 500 piso lang babayaran ko. Pero sa totoo lang, mas mataas pa ang interest na babayaran mo long term. Kung gusto mong iwasan ang snowball effect ng utang, bayaran mo ng full ang balance mo kung kaya. Pang-apat na tip, use credit card rewards wisely. Ang credit card ay hindi kalaban kung marunong kang mag-strategize. Sulitin ang rewards. Kung may cashback, gamitin para sa necessities, tulad ng groceries. Kung may point system naman, i-redeem sa travel o kaya sa discounts. Pero tandaan, huwag kang gumastos ng hindi kailangan para lang sa rewards. Ikalimang tip, monitor your spending regularly. I-download ang mobile app ng credit card mo o gamitin ang online banking. Dito mo matrack kung magkano na ang nagagastos mo. Minsan, hindi natin napapansin na sa kakabili ng maliit na bagay, lumalaki na pala ang utang. Regular monitoring can save you from overspending. Kaanim, don't use it for cash advances. Huwag na huwag mong gagamitin ang credit card para mag-cash advance, mga kaibigan. Bakit? Kasi mataas ang interest nito at may dagdag na fees pa. Kung kailangan mo ng pera, maghanap ng ibang paraan na mas mababa ang interest tulad ng personal loan or savings mo mismo. Ikapitong tip, stick to budget. Ang credit card ay hindi lisensya para gumastos ng higit sa kaya mo. Gamitin ito para sa mga planned expenses lang. Halimbawa, kung may budget ka na 5,000 piso para sa groceries, stick to that budget kahit pa alam mong pwede mo siyang i-charge sa credit card. Ikawalong tip, build a good credit score. Kapag tama ang paggamit mo ng credit card, tumataas ang credit score mo. Ano ang credit score? Parang report card ng financial health mo. Kapag mataas ito, mas madali kang ma-approve sa loans at pwede ka pang makakuha ng mas mababang interest rate. Kaya make sure lagi kang on time magbayad at hindi ka maxed out. Sunod na tip, prioritize needs over wants. Gamitin mo ang credit card mo para sa mga essentials, hindi para sa impulsive buying. Alam mo yung mga online flash sale? Huwag agad-agad mag-check out. Magtanong muna sa sarili, kailangan ko ba talaga to? O gusto ko lang? Ika-10 tip. Have an emergency fund. Huwag iasa sa credit card ang mga emergency expenses. Dapat meron kang emergency fund na pwede mong hugutin kapag may biglaang gastos para hindi ka magbayad ng mataas na interest. Ang credit card ay backup plan lang, hindi first option. Bonus tip, compare credit card offers. Hindi lahat ng credit card ay pare-pareho. Piliin ang card na may mababang annual fee, magandang rewards, at madaling terms. Kung maganda ang terms ng card mo, mas madali mong makokontrol ang finances mo. Yan na ang ultimate guide para magamit mo ng tama ang credit card mo. Ano pang ibang tips ang gusto mong malaman? Comment mo na yan sa baba.